Magandang araw! Narito kami upang magbigay kaalaman tungkol sa nobela. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang kasaysayan ng nobela. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng nobela? Ang nobela ay isang mahabang kathang pampanitikan na naglalahad o naglalarawan ng mga pangyayari na may pagkakasunod-sunod. Isa rin itong paggagagad ng realidad, isang momento lamang o iyong isang modulang pangyayari na naganap sa bahay ng pangunahing tauhan. Alamin naman natin ngayon ang mga elemento ng nobela. Una, tagpuan, lugar at panahon ng pinangyarihan. Pangalawa, tauhan, pagpapagalaw at pagbibigay buhay sa mga nobela. Pangatlo, banghay, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Pang-apat, tema, paksang diwang binibigyang diin sa nobela. At panglima ay ang simbolismo, mga nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa tao, bagay at pangyayari. Halina't bumalik sa nakaraan, ating alamin ang kasaysayan ng nobela. Panahon ng Kastila. Ang Komisyon Permanente de Censura ang sumusuri ng mga akdang pampanitikan na nilalathala upang siguraduhin na walang anumang paglaban sa pamahalaang Kastila. Mga uri ng nobela sa panahon ng Kastila. Una, nobelang panrelihiyon. Ito ay nagbibigay diin sa kabutihang asal. Pangalawa, nobelang mapaghimagsik. Nagbibigay diin sa kalayaan, reforma, pagbabago at diwang nasyonalismo. Halimbawa ng nobela noong panahon ng Kastila. Una, Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Dr. Jose Rizal na tungkol sa paghihimagsik. Pangalawa, Doktrina Kristiyana, 1593 ni Padre Juan de Plasencia at Padre Domingo Nieva na tungkol sa relihiyon. Panahon ng Amerikano. Tatlong panahon ng nobela. Una, panahon ng Aklatan Bayan. Pangalawa, panahon ng ilaw at patinik. Pangatlo, malasariling pamahalaan. Tatlong panahon ng nobela. Panahon ng Aklatan Bayan. Naging maunlad ang nobela na tumatalakay sa mga paksain tungkol sa pag-ibig, paghihimagsik, buhay lalawigan at karanasan. Panahon ng Amerikano. Inilathala sa mga pahayagan ang mga nobela na payugto-yugto o hinahati sa parte. Halimbawa ng mga pahayagan, ang Kapatid ng Bayan, Muling Pagsilang, at ang Kaliwanagan. Panahon ng Hapon. Hindi naging maunlad ang nobela dahil sa kakulangan ng materyales, gaya ng papel, at nililiitan ang letra sa liwayway. Halimbawa ng nobela, Tatlong Maria, Esperanza Cruz, Sa Lundo ng Pangarap, Gervasio Santiago. Panahon ng Republika. Noong panahon ng Republika ng Pilipinas, walang pagbabago sa sistema ng pagsusulat ng nobela at naging tradisyonal. Tumatalakay ng mga paksaing tungkol sa nasyonalismo, isyong panlipunan, at naglalayong mang-aliw ng mambabasa. Narito ang mga halimbawa noong panahon ng Republika. Sa mga kuko ng liwanag, Edgardo Reyes. Pangalawa, Binhi at Bunga, Lazaro Francisco. Bagong lipunan. Noong panahon ng batas militar hanggang kasalukuyan, tumatalakay ang mga nobela ng mga paksaing tungkol sa reforma, pag-ibig ugaling Pilipino, pamilya, pang-araw-araw na pamumuhay. Nagbalik ang nobela sa romantisismo na nailathala sa liwayway at nasa pamantayang pangkalakalan o commercial. Narito ang mga halimbawa noong panahon ng bagong lipunan. Ginto ang Kayumangging Lupa, Dominador Marisol. Maling Pook, Maling Panahon, Dito Ngayon, Luwalhati Bautista. Maraming salamat sa panonood. Naway kayo ay may bagong natutuhan sa ating aralin.